Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta? Alhamdulillah. Ito, mantok na rin, pahiga na rin. Alhamdulillah. Ba't parang malungkot ka, kapatid? Alhamdulillah, kapatid. Ba't medyo malungkot ka ata ngayong araw na to? Mayroon ba tayong problema? Napansin mo, Mayroon tayong maitutulong, inshallah. napansin mo pala. Totoo na yan. Alam mo naman, padating itong Valentine's, nag-iisip ako ng re-regalo sa asawa ko. Alhamdulillah, kapatid. Inshallah, sa atin sa Islam, hindi na natin kailangan makisali pa sa kumbaga Valentine's, kasi ito ay wala sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil dalawa lang ang binigay sa atin na Eid, kumbaga yung pagse-celebrate ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Maliban doon, inshallah, wala na tayong kailangan i-celebrate. So, ganun pala yun Inshallah. sa Islam, no? Hindi pala dapat tayo sumali sa Valentine, ganun. Hindi na bro, inshallah. Naway Salamat. ito yung maging aral sa iyo, inshallah. Itong Valentine, ito ay bid'ah, kumbaga pagdaragdag to. Di ba? Para din nag-celebrate ka ng birthday, para ka rin nakisali sa Christmas, para ka rin nakisali sa New Year. Ito yung mga bid'ah na kailangan nating iwasan. At isa na dyan yung Valentine's. Buti na lang na sabi mo yan, kapatid. Maraming salamat sa payo mo. Alhamdulillah, kapatid, inshallah. At naitanong ko kasi yung ito palang Valentine ay bida o pagbabago sa reliyon Islam, no? Opo, inshallah. Sa malaki, Alhamdulillah, inshallah, kung meron ka pa mga katanungan, inshallah, dito lang naman ako bilang kapatid mo, at kung hanggang saan yung kaalaman na kaya kong ibigay sa iyo, alhamdulillah. Bilang kapatid mo, hindi ako magpayo sa iyo. Salamat ako sa iyo ng marami dahil nandiyan ka lagi, magbibigay ng payo sa akin, ang isawa. Isang malaking bagay ito para inshallah, tulad ng sinabi mo, isabuhay natin yung ating reliyon sa kilos. Lahat ng mga pag-celebrate, itong mga bagay na ito ay hindi natin pwedeng isagawa maliban lang kung may dalil. Dahil ang pagsiselebrate ay kinakailangan ng dalil. Ang bawat nasyon, bawat grupo, likulli qawmin ida. Bawat grupo ay may selebrasyon. Meron silang tinatawag na parang fiesta. So sa atin, ang Eid lang natin ay dalawa lang. Dalawa lang ang ating Eid. Eidul Adha at saka Eidul Fitr. Ibig sabihin, pag dumating ang araw na ito, pwede tayong magsaya, pwede nating batiin ang bawat isa. Halimbawa, Eid Mubarak, o kullu amin wa antum bi khair. So walang problema doon. Sa Islam, bawal ang pag-celebrate ng Valentine's dahil ito ay bid'ah. Katulad ng birthday, katulad ng Christmas, katulad ng New Year, katulad ng Valentine's Day. Sabi nila araw ng mga puso. Sa Islam, hindi lang tayo magsasabi na araw ng mga puso February 14. Dahil ang araw ng puso sa atin, araw-araw. Kailangan mahalin mo ang magulang, mahalin mo ang asawa mo, mahalin mo ang anak mo, mahalin mo ang relihiyon mo. So dapat araw-araw nating sineselebrate, kung tutuusin, ang araw ng mga puso. Pero walang tinatawag na selebrasyon na yung meron tayong ano ba yan? Particular. May mga particular na damit, may particular na panahon, may particular na okasyon. Dahil dalawa lamang sa Islam ang pinahintulutan na i-celebrate natin ng Eidul Adha at saka ang Eidul Fitr. So ibig sabihin, sa mga kapatid natin, halimbawa, na gustong mag-business, sa mga kapatid natin gusto mag-business. Actually sa Islam, halos marami sa atin alam ng hatol nito, na walang Valentine sa Islam. Hindi nagsabi ang Islam na mag-Valentine's Day tayo, pero nakakalungkot at marami sa ating mga kapatid, lalo-lalo na yung mga nakapag-aral ngayon sa mga universidad, nakapag-aral ngayon sa mga secular na school, at hindi sa Islamic school, maraming sumasali dito. May mga, sabi nila, yung walang kadit. Actually, ito ay daan sa sa fitna. Ito ay daan sa paggawa ng haram. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala takrabuz zina. Huwag niyong lapitan ng zina. Pero ito ay paglapit kasi biruin mo yung hindi kayang sagutin ng babae. Dito pagkakataon na niya, bibili na siya ng pulang rosas. Bibili na siya ng Valentine's card. So siyempre mapapalapit, tapos may mga programa sila ng mga blind date. So anumang mga may kaugnayan dito. So dito napapalapit yung yung paggawa ng haram sa araw na ito. So napaka laki ang partisipasyon ng araw na ito sa paggawa ng haram mula sa pagitan ng mga tao, lalo na sa mga binata. At nakakalungkot dahil maraming mga Muslim ang nakikisali dito. So lalong-lalo na, halimbawa, sasabihin natin hindi naman nakikisali. Sabi niya,
Magbibinta ako ng pulang damit. Magbibinta ako ng rosas. Pero hindi ako makikiselebrate, na hindi ako makikisali sa Valentine's Day. Haram pa rin yun. Haram pa rin yung bagay na yun dahil ito ay pakikisali sa kanila. Bagkus, sabi nung ibang mga ulama, ang sabi ni tulad Ibn Qayyim, ang pagpati sa ganitong mga araw, yung mga mahal na araw nila, mas mabigat pa ito kaysa nagsujud sa rebulto. Yung pagsisilibrate sa mga ganito, yung pagbabatian sa mga ganito, ayon sa pananaw ng ating mga eskolar yun. So actually, napakabigat na kasalanan kung tutuusin ang pagsali sa mga bagay nito. Kaya lang, hindi mapigilan yung iba. Talagang tuloy pa rin. Sasabihin mo sa kanilang haram, sasabihin mo sa kanilang bawal. Ayun, bumili pa rin ng pulang rosas, bumili pa rin na kasi. Kumbaga, yun lang ang paraan para makilala siya, yun lang ang paraan para mapalapit siya sa gusto niya. Ito ay mga kaparaanan na mga hindi Muslim upang sirain ang ating mga binata at mga dalaga sa panahon natin. So maraming fitna ang dumarating sa panahon natin ngayon, kaya dapat sa ating mga kapatid, lalo-lalo ng mga magulang, pangalagaan nila ang kanilang pamilya, ang tatay at ang nanay, kailangan ingatan nila na mapasok ang kanilang mga anak dito. Kaya ang obligado sa atin ay maiparating natin ang mga bagay na ito sa ating pamilya, sa ating kakilala. Ganun din yung magulang. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lahat tayo ay may responsibilidad. At ang responsibilidad ng ama, dahil ang ama siya yung ama ng tahanan, siya yung parang presidente ng tahanan, kaya obligado sa magulang na kanyang bigyan ng aral. Dahil alam natin, especially yung mga born Muslim ngayon, yung mga Muslim ngayon, mas nauunang pinapag-aral ang bata sa English, sa kolehiyo. Dahil ang pangarap kasi nila, naway magkaroon siya ng anak na nurse, naway magkaroon siya ng anak na engineer, o kaya ng teacher, tapos hindi niya inisip na mas importante ang kanyang kabilang buhay kasi sa mundo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi naman niya, wala tansa na siba kami na dunya, huwag mo pa rin kalimutan ang budget mo sa mundo. Ibig sabihin, maghanap buhay ka. Gumawa ka, kumbaga, huwag mo pa rin kalimutan ang mundo mo. Pero kahit na sinabi na huwag natin kalimutan ang mundo natin, huwag naman natin pabayaan ang ating mga pamilya, ang ating ang asawa, ang anak, ang magulang na sila ay bigyan ng payo. Ngayon, kung hindi pa rin sila sumunod, wala na tayo doon. Dahil itong selebrasyon na ito ay sa mga kafir lamang. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Ang sino mang gayahin niya ang mga tao sa kanilang mga pananamit, sa kanilang mga selebrasyon, sa kanilang mga pananalita, tunay na sila ay kabilang sa kanila. May mga pananalita na mga uso ngayon na alam natin, mga tinatawag na mga pitmalu, mga huwerpa, ludi. Actually, ito yung tinatawag na alwala wal bara. Sa alwala wal bara, kinakailangan kahit ano pang particular na mga selebrasyon o kaya mga damit o mga pananalita na para lang sa kanila, hindi natin pwedeng gayahin yun. Ayon sa alwala wal bara na binanggit ng ating mga ulama, dahil ito ay pakikipagmalapit sa kanila. Yung halimbawa, sabi mo hindi naman ako sasali pero manonood lang ako sa mga programa nila. Wala pa rin, wala yasyadun zur, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At katangian ng mga mananampalataya ay hindi nila sinasaksihan ang kanilang mga Christmas, ang kanilang mga piyesta, ang kanilang mga mahalagang araw. So bawal sa atin lahat yun. Ang magregalo ka o bumili ka ng pula o bumili ka ng rosas o bibigyan ka ng rosas o umatin ka lang o nanood ka lang. Kaya sa ating sa Islam, bawal makipagkaibigan o makipagmalapit sa kanilang mga hindi Muslim. Pero hindi nangahulugan na aawayin natin sila, sasaktan natin sila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila kayo pinagbawalan na pakitunguhan ng mabuti ang mga taong mga hindi Muslim hanggat sila ay hindi nila kayo pinagtabuyan sa inyong mga lugar at hindi nila kayo pinagpapatay, hindi nila kayo sinaktan, na pakitunguhan niyo sila ng mabuti at maging makatarungan tayo sa kanila, dahil tunay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto niya, mahal niya ang taong makatarungan at mabuti sa sinuman. Sabi nila, Ustad, sa araw na ito mga selebrasyon nila, binigyan ako ng pagkain. Kung ang nag-celebrate ay Muslim, bawal tanggapin. Pero kung ang nag-celebrate ay hindi Muslim, ayon sa ibang scholar, pwede nating tanggapin. Dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung binigyan siya ng Hudyo, hindi na niya tinanong kung saan galing. Dahil alam ng Propeta na ito ay nasa kanilang relihiyon. Ibig sabihin, kung binigyan ka ng pagkain, na alam mo ang pagkain na ito ay hindi inalay. Okay, hindi inalay. Ano yung ibig sabihin ng inalay? Kinatay niya para sa kay St. Valentine.
Kung sakali naman na may mga kapatid kayo na sumasali sa ganito, kakilala, so idaan din natin sa mahinahon na pagpapaliwanag, huwag yung magiging marahas tayo sa pagpapaliwanag sa kanila. Ibig sabihin, kung ikaw kanyang ama, so pwede mo siyang pilitin. Pero kung ikaw ay malayong kamag-anak, mahirap yun. Magiging dahilan yun na mag-aaway kayo at magkakagulo kayo. Sa inuulit ko, yung pagsiselebrate ng Valentine's Day, ito ay bid'ah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Ang sino mang tao na gumawa ng gawain na wala sa aral ng Islam, ito ay hindi tinatanggap. At sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iwasan ninyo ang mga gawain na pagsamba sa relihiyon na wala sa aral ng Islam. At hindi ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dahil ang mga bagay na ito na makabago sa ating pagsamba ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu bid'atin dalalah. Lahat ng gawaing bid'a ay gawaing ligaw. Wa kullu dalalatin finnar. At ang gawaing ligaw walang patutunguhan kundi ang impyerno. Ibig sabihin, iwasan natin ang mga gawaing ito dahil ito ang problema sa atin. Yung mga bid'a na ito ang marami sa panahon natin ngayon. Oo, maiwasan natin ng shirk. Maiwasan natin ng kufr. Pero yung bid'a, minsan hindi maiwasan kasi marami sa atin eh. Minsan pag ikukurik mo yung mga matatanda, sasabihin nila sa atin, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Kapag sila ay sasabihan mo, anong sasabihin nila sa atin? Tunay na ito ang nakita namin sa aming mga ninuno. Kaya hindi namin kayang iwan. Kaya kung ano yung dinaanan nila, anong ginawa nila, dito lang kami. So ito yung mahirap sa panahon natin ngayon dahil kung alam natin yung syirkun akbar, alam natin yung kufrun akbar, pero problema itong bid'a ang mahirap iwasan dahil lalo lang sa Pilipinas, napapalibutan tayo ng mga hindi Muslim. So ano ang susi dito? Ang susi dito ay ang pag-aaral. Ang susi dito ay ang pag-aaral. Dahil ang taong nag-aral, kailanman hindi siya mapapasukan ng mga bid'a. Dahil bakit? Kaya nang i-compare ito ay wala sa aral, ito ay nasa aral ng Islam. Kasi kung hindi siya nakapag-aral, mapaghalo niya yung, lalo na mga kapatid natin, mga balikis na born Muslim, Tausut, Maranao, Maguindanao, nawa namang mga tribo, kapag konti ang kaalaman, yan yung madalas gumagawa ng bid'a. O sabihin natin nagsasala siya, nag-aayuno. Pero pag tinitingnan mo kung yung mga sala niya, may bid'a. Yung mga dhikr, yung mga dua, yung mga selebrasyon. Ang selebrasyon, ulitin ko, ang selebrasyon, ito ay uri ng pagsamba. Hindi ka pwedeng mag-celebrate na walang dalil. Ganon din ang pagbati. Ito ay uri ng pagsamba. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magbati kung walang dalil. Alam natin ang original ng lahat ng bagay, al-aslu fil asya al-ibaha. Ang original ng lahat ng bagay ay halal. Hindi, ang original ng lahat ng bagay ay halal. Pero ang mga selebrasyon, pagsiselebrate, bawal ito sa Islam. Hanggat walang dalil na nagpapahintulot sa bagay na ito. Kaya nga, ang Eid natin ay dalawa lang eh. Idul Adha at saka Idul Fitr. Ibig sabihin, sa araw ng Friday, pag binati mo yung kasama mo ng mga bati na Jum'a Mubarak, o kaya Happy Eid mo, kumbaga sabi nilang Jum'a Mubarak ka, o ano bang pagbati na sinasabi nila sa araw ng Friday, ito ay bid'a. Bid'a yung pagbati sa araw na ito. Pero kung sabi nilang, ang layunin lang niya, sinabi niya, Jum'a Mubarak ka, ay hindi pagbati, kundi sabi niya, Jum'a na pinagpala, pero walang pagbati, walang problema doon. Pero ang problema, pag sinabi niya yun, bati yun eh. So iwasan natin ang bagay na ito dahil sa Islam, kung ayaw natin magkasala, gusto natin tanggapin ang ating mga gawain sa kabilang buhay, huwag natin kahaluan ng bid'a. Ano nga bang definition ng bid'a? Sa lugatan, sa istilahan, ang bid'a yung hadith. Pag sinabing, katulad sa hadith na pinag-aaralan, ang ibig sabihin ng hadith, lahat ng makabago. Makabagong teknolohiya, makabagong kagamitan, makabagong pamamaraan. Pero yun ay sa literal. Pero sa Shar'an, ang definition niya, yung mga makabagong gawaing pagsamba na hindi ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, walang dalil sa Quran at hadith. Walang dalil sa Quran at hadith. Yan ang kahulugan ng bid'a. Kaya sabi nila, bakit yung pagsakay sa jeep ay bid'a? Bakit yung ay hindi bid'a? Di ba? Hindi naman sumakay ang propeta ng jeep. Hindi naman siya sumakay ng aeroplano. Hindi naman siya gumamit ng camera. Kung ang pinag-usapan natin ay pagsamba, hindi ka naman sumakay sa jeep para sumamba. Di ba? May wala kang layunin na naghahangad ka na. Gantimpala, kaya ka sumasakay dahil ito ay sunna. Wala kang layunin na ganun. Kundi sumasakay ka lang para makarating ka doon sa pupuntahan mo. So,
Katulad ng camera. Kaya ka gumamit ng camera para may pakalat mo, mapanood ng iba na hindi nakakapanood. So, yun ang layunin mo. Pero kung sasabihin mo na ang paggamit ng camera is sunnah, magiging bid'a yun. Pero kung wala ka layunin na ganun, hindi magiging bid'a. So, bakit ka nagsiselebrate? So, ibig sabihin, magsiselebrate ka kasi gusto mo magkaroon ng gantimpala. At hindi lang magkakaroon ng gantimpala. Dahil yung pagbibigay mo ng sinasabi mo na bilang pagsunod yun bilang pagsunod yun sa lupon o grupo ng mga tao na hindi Muslim. So yun ang pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Kapag ginaya mo sa yung tashabbu dito hindi lang sa kanilang gawain. Kasi ang akala natin ang tashabbu lang dito yung kanilang gawain, hindi. Lahat sa pananamit. Pati yung paggamit ng kalendaryo. Yung paggamit ng kalendaryo, bawal din yung tutuusin yung mga hindi naman natin Gregorian. Kung tutuusin yung pagpapasakal gamit ng Gregorian, ito ay pagpo-promote sa kanilang mga simbolo. So dapat nating iwasan. Bayron na asan yung history natin? Na dapat sana yung mga employee ko, yung mga nagtatrabaho sa akin, na dapat sabi niya, kailan tayo magsasahod? So, mapipilitan siyang tingnan sa Arabic calendar at may isa sa ulo niya yung Arabic calendar. Pero ngayon, hindi na Hindi na niya alam yung Arabic calendar. Bakit? Kasi alam niya, kailan magsasahod. Sabi niya, katapusan ng January. Katapusan ng February. Hindi na niya alam kung anong date ngayon na. Tapos, tanong ng tanong, kailan ang Ramadan? Kailan magtatapos ang Ramadan? Hindi niya alam, pati buwan ng Ramadan kung kailan. Kung isang buwan na mula ngayon. Dahil hindi niya alam ang Arabic calendar. So, sa atin sa Islam, kinakailangan natin yung calendar na yun. Dahil ang kalendaryong ito ay kalendaryo sa Islam. Yung kalendaryong ito. So, palatandaan na ikaw ay nakikisali din sa kanila, ginagamit mo ang kalendaryo na hindi natin kalendaryo. So, mayroon tayong kalendaryo. So, yun ang gamitin natin bilang pag-promote natin sa relihiyong Islam. Okay. Sabi ng mga ulama, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kung sakali na yung pagtitinda na ito ay magiging dahilan para maisagawa nila, may sakatuparan nila ang kanilang programa, bawal magtinda. Kahit na yun na yung dati mo, ginagawa. Kung alam mo na yung paninda mo, yan ang magiging basihan para may sakatuparan nila ang kanilang programa. Ibig sabihin, kung hindi ka magtitinda, hindi nila may sakatuparan. Okay? Pero kung ang kanilang programa ay talagang may sakatuparan pa rin, pero nakabili lang sila at wala ka namang layunin na gagamitin yun sa kanilang programa, wala problema. Halimbawa, nagbibinta ako ng damit. Marami akong mga binta. May damit, may yung relo, mayroon akong binibintang sapatos. Tapos nagkataon na pumasok sila at yung binili nilang mga binta ko, yung mga pula. So, walang problema doon. Pero kung alam mo na yung araw na ito ay tawag dyan, magiging mabili. O bukas magiging mabili. Magiging mabili. Ang ginawa mo, bumili ka ng marami. Oo, sabihin natin na hindi ka nakisali. Kasi siyempre nakapwesto ka na Iba rin yung sinasabi nila, pumunta mismo sa lugar at bumili ng mga produkto na may kaugnayan sa kanilang programa. Parang ganun din yun. Kasi siyempre nung malaman niya na magsiselebrate sila kinabukasan o sa susunod na araw, pinadami niya ang mga pulang damit. Hindi nga lang hayag sa kanya, pero nasa intensyon, inamal amalu biniya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay titingnan niya kung ano ang intensyon mo. Kung ang intensyon mo doon ay bumili ka at hindi mo alam na may celebration, walang problema doon. Pero kung alam mo, kaya ka namili, kasama ka rin sa kanila.